Tay, saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? At kanino yung hawak mong papel at pitaka? Nakuha ko to pagkatapos kong makabangga kanina yung matandang babae. Tinignan ko. Ang daming lamang pera, anak. Tingnan mo. Ala, Oh, oo nga, Tay. Ba't hindi mo kaagad sinuli? Baka mapagkamalan pa tayo magnanakaw niyan. isasauli ko nga dapat ito eh. Kaso, hindi ko na naabutan. Hinabol ko pero alam mo namang mahina itong tuhod ko. Ang bilis siyang maglakad kaya ang bilis siyang nawala sa paningin ko. Kung ganun ho, huwag na muna nating intindihan yung ginang na yan at magpahinga lang muna po kayo. Alam niyo namang mahina ang katawan niyo. Paano itong pitaka, anak? Paano natin ito maibabalik? Baka kailangan ito ng may-ari. Paano kung isang araw bigla na lang may magbigay sa iyo ng limpak-limpak na salaping babago sa iyong buhay? Tatanggapin mo ba ang alok kahit na posibleng may mabigat itong kapalit? Kung nais mong masaksihan ang kwento ng letter sender natin ngayon, pakinggan ito hanggang sa huli. Sabay nating tuklasin kung paano nagbago ang buhay ng mag-amang ito. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joey. Bata pa lang po ako, ang ama ko, natatawagin na lang nating Ricardo, ang nag-alaga sa akin. Hindi ko po nakilala ang aking ina dahil ang kwento sa akin ni tatay, iniwan daw kami matapos nitong mag-abroad. Kaya ito, kaming dalawa naiwan sa kahirapan. Hindi rin ako nakapagtapos ng elementarya dahil hindi na kinaya pa ng tatay kong pag-aralin ako matapos niyang magkasakit sa baga. Dati nakatira kami sa isang bed spacer na nirentahan namin pero hindi rin nagtagal. Pinalayas na kami roon dahil hindi na kami nakapagbayad pa. Buti na lang may kumupkup sa aming matandang mag-asawa. Dati raw silang tinulungan ni tatay. Naawa sila sa sitwasyon namin kaya pinatuloy kami sa kanila. Subalit, hindi nangangahulugang naging maayos ang kabuhayan namin. Oo nga't mayroon na kaming matitirhan pero pagdating sa pagtatrabaho at pagkain, kami pa rin ang kailangang maghanap dahil hindi naman namin gustong iasa pa iyon sa iba. Ang akala namin ganun na ang magiging sitwasyon namin habang buhay pero para bang nadinig ang aming dasal at binigyan kami ng pagkakataong mabago ang aming kapalaran isang araw. Tay, ako na magbubuhat ng tubig. Magpahinga na lang kayo. Okay lang ako, anak. Nakakahiya naman kasing humilata na lang ako sa bahay nila, Abel. Ano ka ba, Tay? Kakagaling mo lang sa paglalako ng mga kangkong. Pagod na pagod ka pa. Sige na ho, magpahinga na po kayo, Tay. Huwag nang matigas ang ulo. Pasensya ka na, anak, ha? Kung hindi lang siguro... Nako, huwag na tayong bumalik dyan, Tay. Wala rin namang mababago. Kinuha ko sa kamay ng tatay ko ang daladala niyang balde ng tubig at ako na ang nagpatuloy na magbitbit noon papunta sa kusina ng bahay ni Mang Abel at Aling Mayet. Silang dalawa ang kumupkup sa amin. Hapon na noon at malapit nang sumapit ang gabi kaya inihanda ko na rin ang sasaingin namin. Hindi para sa amin ni tatay, kundi para sa matandang mag-asawa. Mamaya pa ako makakapagluto ng para sa amin kapag natapos na silang kumaing dalawa. Hindi naman ganito ang trato nila sa amin dati nung una nila kaming iniuwi sa kanila. Sa katunayan, ang bait-bait pa nga nila. Pero nung nalaman nilang may sakit si tatay sa baga, bigla na lang nag-iba ang trato nila sa amin, lalo na kay tatay. Hindi na nila kami pinapasalo sa tuwing kakain, pati sa pagluluto ay dapat hindi sinasabay ang para sa kanila at para sa amin. Pinatingnan ko na dati si tatay sa doktor at hindi naman nakakahawa ang sakit niya. Ang problema nga lang wala kaming sapat na pera para sa mga gamot pang maintenance. Mahal ang bawat tabletas ng gamot ni tatay at hindi rin handang gumastos ang matandang mag-asawa para tulungan kami. Hindi ko naman sila masisi dahil mahirap naman talaga ang buhay at hindi rin naman sila ganun kayaman. Sapat na sa amin ni tatay noon na hinahayaan nila kaming makitira sa kanila kahit papaano kapalit ng paninilbihan namin sa kanila. Meron silang taniman ng mga gulay at yun ang nagbibigay sustento sa kanila.
Minsan, inuutusan nilang maglako ang tatay ko ng mga gulay kapag walang kliyente ang pumupunta sa kanila para bilhin ang mga hinaharvest nilang gulay. Ang kapalit nun ay kaunting pera na sakto lang din pambili namin ng pagkain. Hindi naman niya ginalaw yung pagkain namin, di ba? Hindi po. Mag-isa lang po ako nagluto. Sige po. Kung wala na po kayong kailangan, iwan ko na po kayo. Kaagad kong nilisan ang dalawa at pumasok sa kwarto kung saan naroon ang tatay ko. Ayoko na pong pakabain pa ang usapan namin dahil baka maunahan ang puso ko ng inis at tuluyan akong sumabog sa harapan nila. Sa tuwing nagtatanong sila ng ganung bagay, samot-saring emosyon agad ang dumadalaw sa puso ko. Galit kasi parang pinandidirihan nila ang tatay ko kahit alam naman nilang hindi nakakahawa ang sakit niya. Alam ko naman na gusto na talaga ng matandang mag-asawa na mapaalis kami sa kanila. Kaso nakokonsensya sila dahil nga tinulungan sila ng tatay ko noong malakas pa siya. Kaya hanggang sa abot ng makakaya ko ayokong gumawa ng dahilan na magtutulak sa kanilang palayasin kami. Hindi ko rin mapigilang manliit sa sarili dahil wala akong natapos sa pag-aaral kaya patuloy kaming nagiging alipin ng mga taong ganun ang trato sa amin. Dumating ang kinabukasan, maaga akong bumangon para maghanda ng umagahan at mas maagang makapunta sa palengke. Ginising ko si tatay para magpaalam sa kanya. Tay, alis na muna po ako ha. Nandyan na rin po sa lamesa ang pagkain nyo. Ang aga-aga pa, Joy. Para po hindi ako maunahan ng ibang mga kargador doon. Yung pitaka po palang nakita nyo, naisaulin nyo na po ba? Hindi pa eh. Hinahanap ko nga kahapon ang matandang habang naglalako ako. Pero hindi ko siya nakita. Sige tay, itago nyo na lang muna yan. At huwag na huwag nyong babanggiting kinamang Abel ang tungkol doon. Lalong-lalo na sa pera. Kung pwede rin po, magpahinga na lang muna kayo rito. Depende yan, anak. Kung wala silang ipalalako sa aking mga kangkong ngayon, baka kasi wala naman silang bayan. Hindi na ako nakipagtalo pa kay tatay dahil alam ko namang hindi ko rin siya mapipigilan. At mas lalong hindi ko kayang labanan ang desisyon ng matandang mag-asawa. Nagtungo na agad ako sa palengke at lumapit kay Ate Isa, isang tindera ng isda. Saktong ako ang unang dumating kaya ako rin ang kanyang kinuha para magkarga ng mga bagong stock niyang mga isda. Buong umaga walang tigil akong nagkakarga. Pagkatapos ko kay Ate Isa, pumunta naman ako sa iba. Kahit na naliligo na ako ng pawis at nangangamoy na, hindi ko yun inintindi dahil mas mahalaga sa aking makapagtrabaho ako at magkaroon ng perang pangkain namin. Alam ko sa sitwasyon namin ganun, mahirap mangarap ng kaginhawaan. Pero sa kaloob-looban ko, umaasa pa rin ako na sana makaahon kami mula sa ganitong hirap. Maraming salamat po ma'am. Sa ulitin po. Joey, ikaw ba yan, anak? Tay, nandito ka. Naku naman naglako ka na naman ng mga kangkong. Wala eh. Nautusan ako eh. At saka huwag ka mag-alala. Patapos na rin ako. Konti na lang ito. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa, sabay na lang tayo mananghalian. Medyo malaki rin tong kinita ko. Malawak ang ngiti ko noon dahil sa natanggap kong pera. Hindi naman sobrang laki ng pera ko pero sapat na sa aming dalawa ni tatay na makakain ng putahing karne sa karinderya. Habang naglalakad kami sa palengke, may nakasalubong kaming batang umiiyak. Lumapit ito sa amin at hinawakan ang dulo ng shorts ni tatay. Nagugutom ito, kumakalam ang tiyan. Base sa marami nitong mukha at gusot-gusot na buhok, mukhang ilang araw na itong palaboy-laboy sa palengke. Nako, kawawa ka naman. Gusto mo bang kumain, Ak? Hindi natin siya pwedeng dalhin sa karinderya tay. Maraming mga tao magreklamo. Alam mo na, ayaw nila sa pulubi. Ganun ba? Papaano to? Hindi naman pwedeng iwan na lang natin siya dito. Baka pwede mong bigyan na lang siya ng pera, mambili ng makakain niya. Paano kung ibang bilhin niya tay? Ikaw talaga bumili. Okay lang ba sa'yo yun, Ak?
Hindi naman nagreklamo ang bata kaya iniwan ko muna sila saglit doon at bumili ng kanin at ulam. Nang makabalik ako, kaagad ko itong inabot sa kanya. Kulang na ang pambili namin ni tatay para makabili pa kami ng adobo sa karinderya. Pero kahit papaano natuwa naman ang mga puso namin nang makita namin ang ekspresyon ng bata. Ang ginawa na lang namin ni tatay noon, pinagsaluhan namin ang isang putahe para makakain pa rin kami ng gusto namin. Matagal-tagal na rin nung huli kaming makakain ng karne kaya ibang klaseng saya ang naramdaman namin. Ay, napakasarap. Sana araw-araw tayo makakain ng ganito. E di makakasama yun sa inyo. Pero hayaan nyo tay. Balang araw, makakaalis din tayo sa ganitong buhay. Makakaya din nating makabili ng 2 serving ng adobo. Eh, sana nga, Joey. Sana nga. Huwag po kayo mag-alala tay. Pagkatapos po pala nito, ako na maglalako ng natitira mga kangkong mo. Mas mabuting umuwi na po kayo. Eh, nako. Samahan na lang kita. Mabuburyon lang din ako sa bahay eh. Wala na akong nagawa dahil may katigasan din talaga ang ulo nitong tatay ko. Nag-aalala na rin ako dahil sa bawat taon na lumilipas, palala ng palala ang kanyang ubo. Humihina na rin ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang paghinga. May pagkakataong nahihirapan na siya. Tay, sigurado ka bang kaya mo pa? Eh, huwag kang mag-alala, anak. Tapusin na natin ito para sabay na tayong umuwi. Tay, kanina pa po walang tigil yung pag-ubo nyo. Eh, ganito naman talaga to eh. Hindi na bago. Uminom po muna kayo ng tubig. Ibibili po kita. Eh, nako, hindi ka. Sayang lang ang pera. Ibili lang natin dyan ang hapunan natin. Kahit na ganoon, hindi ako nagpatuloy sa paglalakad at inobserbahan ko muna si tatay. Pansin kong lalong pumutla ang kanyang labi at mukha. Nangingitim na rin ang ilalim ng kanyang mga mata. Bigla siyang humawak sa braso ko nang bigla na lang siyang mawalan ng balanse habang ang isa naman niyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig dahil sa walang tigil niyang pag-ubo. Kagad ko siyang iniupo sa gilid ng sementong kinatatayuan namin. Tay, ayos lang po ba kayo? Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko eh. Nahilo ako, anak. Huwag kang mag-alala. Paano kung hindi mag-aalala kung sobrang putla nyo na? Ikukuha ko po kayo ng tubig. Ayos nga lang ako. Mawawala rin ito. Huwag nang matigas ang ulo, tay. Oh, tay! Tay! Kaagad kong sinalo ang tatay ko nang biglang mawalan ng lakas ang kanyang katawan. Nawalan ng malay si tatay. Kaagad akong nagsisigaw para humingi ng tulong at laking pasasalamat ko nang makita ako ng isa kong kasamahan at ito ang tumulong sa akin para dalhin si tatay sa isang malapit na klinik. Nahimatay lang daw ito dahil sa init ng panahon pero mas mabuti raw na ipacheck ito sa ospital dahil sa malala na nitong ubo. Nakahinga ako ng maluwag dahil maayos lang ang kalagayan ni tatay pero alam kong lumalala na rin talaga ang sakit niya sa baga. Hinintay kong magising siya noon habang hindi nawawala ang pag-aalala ko sa kanyang kalusugan. Kung may sapat na pera lang sana ako, matagal ko na sana siyang naipagamot. Bigla namang pumasok sa isipan ko ang pitaka na nakita ni tatay. Aaminin ko na sa oras na yon natutokso na akong kunin ang pera at gamitin yun sa pagpapagamot sa kanya. Tay, gising ka na rin. Kumusta po ang pagkaramdam nyo? Nasaan tayo, anak? Nandito po tayo sa klinik, tay. Malayo na po kasi kapag nagpunta pa tayo ng ospital. Nahimatay po kayo kanina. Sabi ko naman po sa inyo eh. Nagpahinga na lang po sana kayo sa bahay. Alam mo namang hindi tayo makakatanggi kay Abel. Sa susunod po, ako na lang din po ang maglalako para hindi na kayo mapagod pa. Kaya nyo na po bang maglakad? Uuwi na po tayo at madalim na rin po sa labas eh. Tinulungan ko si tatay na makababa sa higaan at hanggang sa makalabas kami ng klinik. Hindi ko siya binitiwan. Tahimik lang kaming naglalakad na dalawa.
parehas na pagod sa nangyari ngayong araw. May 3 bungkus pa ng kangkong na natitira kaya habang naglalakad kami pauwi, sinusubukan ko pa rin magbenta sa mga nakakasalubong namin. Laking pasasalamat ko na may bumiling isang lalaki at inubos ang natitira naming kangkong. Dumaan kami sa isang bakery para bumili ng tinapay. Yun na lang kasi ang kaya ng pera ko. Wala akong ibang inisip noon kundi kung saan pa ako pwedeng magtrabaho. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabilhan ko ng gamot ang tatay ko. Sa gitna ng pag-iisip ko, hindi ko kaagad napansin ang pagtawag ni tatay sa akin. Doon lang ako natauhan nang hilahin niya ang braso ko. Napalingon ako sa kanya. Bakit po, tay? Pwede ba nating lapitan ang ginang na yon? Pamilyar siya sa akin eh. Yung pong nakaupo sa daan at may itim na balabal sa ulo? Oo, para kasing nakita ko na siya. Ganun ba? Sige ho. Humawak muna kayo sa akin sa pagtawid sa kalsada. Hawak-hawak ko ang tinapay sa isang kamay habang isa naman ay nakahawak kay tatay. Nang makalapit kami sa matanda, doon ko lang nasilayan ang kanyang mukha. Napansin din nito ang pagdating namin kaya napaangat ang kanyang tingin. Parang niebe sa puti ang buhok niya. Sobrang tangos ng ilong at baba. Maliit ang kanyang figura dahil na rin sa kanyang pagkakuba. Dahil siguro sa anyo niya kaya walang ibang lumalapit sa kanya. Bawat dumadaang mga tao ay tumatawid sa kabilang side ng kalsada para maiwasan siya. Totoo nga namang nakakabagabag ang anyo niya, pero hindi na kasi bago sa amin ni Itay na makakita ng mga taong pulubi, lalo na sa mga pulubing may dinaramdam sa kanilang kalusugan. Bumaba ang tingin niya sa dala kong tinapay na parabang takam na takam siya doon. Magandang gabi, iho. Kung ayos lang sa'yo, pwede ba akong makahingi ng tinapay mo? Pasensya na po pero hapunan po kasi namin to ni Itay eh. Kahit kaunti lang, iho. Wala pa kasi akong kain simula kahapon. Naubusan na kasi ako ng pera. Pinalayas ako ng amo ko matapos kung mawala ang pitakan niya nang utusan akong bumili. Ganun po ba? Pero... Nak, sige na. Bigyan mo na. Nakakain naman tayo kanina eh. Salamat. Maraming salamat, iho. Walang anuman po. Pasensya na po at yala maibibigay ko sa inyo. Malaking tulong na ito sa akin. Salamat talaga, iho. Tungkol po pala sa binanggit yung pitaka kanina. Ito po ba ang tinutukoy niyo? Oo. Yan nga po. Paano po ito napunta sa inyo? Ako po yung nakabangga niyo nung nakarang araw. Pasensya na po at hindi ko na ibigay kaagad. Hindi ko na po kasi kayo naabutan eh. Nako, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Hulog kayo ng langit. Maari ko po bang malaman ang pangalan nyo? Ako po si Joey. Siya po ang tatay ko, si Ricardo. Tinanggap ng matanda ang pitaka at miyakap ito ng mahigpit na parabang nakalaan doon ang buhay niya. Naiintindihan ko naman ang kanyang naging reaksyon. Siguro labis ang natanggap niyang galit sa kanyang amo dahil sa pinalayas siya nito at ngayong nakita na niya ang naiwala niyang pitaka baka magkaroon ulit siya ng pag-asang makabalik doon sa dati niyang pinagtatrabahuan. Tuluyan na kaming umuwi ni tatay. Nang makarating, kaagad kong binigay kay Mang Abel ang kinita namin sa mga ipinalako niyang kangkong bago ako nagtungo sa kusina para maghanda ng hapunan. Binigyan niya kami ng kaunting pera mula roon kaya kahit papaano may nabili akong delata para sa amin ni tatay. Kaunti lang ang kinain ko at nagpanggap na busog para ibigay ang malaking porsyon sa tatay ko. Kinabaling magutom ako, mas mahalaga sa akin na makita ko si tatay na busog. Ay, sa wakas. At naisauli na rin natin ang pitaka. Hindi na rin ako ninirbisin kaiisip kung paano ko yun maisasauli. Oo nga po eh. Ang laki-laki ba naman ng laman nun? Halatang mayaman talagang may-ari. Sana makabalik sa trabaho ang ginang ngayon. Kawawa naman kasi siya. Pakiramdam ko tuloy may kasalanan
ako sa nangyari sa mamatay. Wala naman may gusto mangyari yun eh. At saka, sinubukan mo namang isauli nung araw na nakuha mo, diba? Pero mukhang nagmamadali yata sa, kaya hindi mo sa nabutan. Kaya siya tigin mo, nakauwi na kaya siya ngayon. Huwag ka na mag-alala tayo. Unahin mo munang isipin ang sarili mo at matulog ka na. At bukas ako nang maglalako. Kinabukasan, maaga pa rin akong nagising para maganda ng umagahan. At marinig kong usapan ng matandang mag-asawa patungkol sa bago na namang kilala kong gulay at voluntaryo ako na huna ang gagawa imbis na si tatay. Sigurado ka ba, Joey? Wala ka bang racket niyan sa palengke? Bukas na lang po ako magkakarga. Kailangan kasi magpahinga ni tatay kasi nahimatay po siya kahapon. Ayoko naman po maulitin niya yan. Nahimatay si Ricardo. Ay kaya ba parang matamlay sa kahapon? Lumaalala na yata ang aba mo, Joey. Kalaunan mahihirapan ka ng alagaan siya. Huwag ka sana magkagalit sa sasabihin ko Pero paano kung ilagay mo lang sa isang nursing home? Hindi ka na mag-aalala pa sa kanya. Makaka-focus ka pa sa sarili mo at pwede ka rin namin pag-aralin kung gusto mo. Alam mo kasi, ang tingin namin ng asawa ko, kaya hindi ka namin inaalok noon, magiging pabigat lang ang tatay mo sa iyo. Kaya baka masaya lang pagpaparol namin kung sakali. Salamat po pero hindi na po kailangan. Kailangan ko pong alagaan ng tatay ko. Kaagad ko silang tinalikuran at lumabas ng bahay para kunin ang ipapalako nila sa akin. Habang kinukuha ko ang mga gulay, hindi ko mapigilang maluha sa aking narinig mula sa kanila. Hindi ito ang unang beses na binanggit nila ito sa akin. Wala kasi silang anak at gusto nilang kukupin ako. Pero ang kapalit naman noon ay ang pag-iwan ko sa aking ama. Hindi ko yon kayang gawin. Kahit kailan hindi ko iiwan ang itay kahit pa maghirap kami habang buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa kami tatagang sa ganitong pagtrato nila sa amin lalo na't bawat araw nagiging halata na ang pagtatakwin nila kay tatay. Habang palis ako sa bahay para maglako, wala ako ibang inisip noon kundi ang humiling na sana may himalang mangyari sa buhay namin. Sariwang mga gulay, mga mamster, bili na po kayo. Meron po ditong kangkong, kalabasa at saka sitaw. Bili na po ay dito. Magandang umaga po, iho. Magandang umaga po, ma'am. Ano po ang... kayo po yung ginagkapon, di ba? Oo, ako nga, iho. Kumusta po kayo? Naibalikin na po ba yung pitara sa amon nyo? Iba-iba rin po ang dating nyo ngayon, Parang yayamalin ho ang suit nyo. Sasal. Oh? Napatitig ako sa ginang na lumapit sa akin. Wala namang pinagbago sa panimukha pero ang kanyang kasuotan ay ibang-iba. Parang sa isang respetadong ginang sa lugar na ito. Isang puting blouse at pantalong kaki ang kanyang suot na bumagay sa puting niyang buhok at cookies. Kumikinan ang mga palamuti niya sa tenga, lieg at sa mga kamay. May kasama rin ang ginang na isang lalaking tuwid na tuwid ang tindig. Hindi siya nagsasalita hanggat hindi rin sa kinakausap na matanda. Ako si Josephine. Nais ko sana makausap ang ama mo. Si tatay po? Nasa bahay po siya nagpapahinga. Medyo mahina na po kasi siya, kaya hindi ko na po sa pinasama layon. Bakit po? Kung ganon, ayos lang bandahin mo kami sa inyo? Lain na po? No, kailangan ko pa po kasi may benta tong latte. Itong pinapalako po sa akin. Huwag kang mag-adala. Magkano lahat yan? Ako nang bibili. Pramil, pakihatid ang mga paninda sa kotse natin. Basil sunod po ba dam? Para akong naistantuan sa kinatantayuan ko ng kunin ni Sir Ramil ang mga gulay at abutan ako ng pera ni Ma'am Josephine bilang bayad. Naginip pa ako. Nangyayari mo talaga ito sa harapan ko. Paano ang isang ginang na inatala naming pulubi at nakita lang namin kahapon sa daan ay ganito pala tarang yan tingnan at may kotse pa siya? Ang lahat ba ng ito ay galing sa kanyang boss? Marami akong katanungan sa isipan ko ng sandaling yon at nung makita ni Ma'am Josephine ang nabubuluan kong muka, bagya siyang natawa.
Manako siyang ipapaliwanag niya sa amin ang lahat mamaya kaya't binala ko si Ma'am Josephine sa amin. Pinili niyang manatili sa loob ng kanya kotse. Tawagin ko na lang daw si Itay para sa loob gabi ng kotse niya mag-usap. Ginawa ko naman ang gusto niya. Nagulat pa nga ang matandang mag-asawa nang ibigay ko sa kanilang salaping ibinayad ni Ma'am Josephine. Sobrang sobra ito pero ayaw ni Ma'am Josephine na bigyan ko pa siya ng sukli. Ang sabi ko na lang sa kanila ay may pumakyaw sa mga gulay at hindi na hiningi pang sukli sa akin bilang tip. Siya budakuha yung binigay mo kinabel. Alakin doon. Tungkol doon tayo. Nandito po sa naghihintay sa atin. Naalala mo ba yung gina natin nilungan natin kapon? Nandito siya, gusto niya na tayo makausap. At yung raw ang kailangan niya. Sinumbong niya ba tayo sa amo niya? May problema ba na? Nalilito na rin po ako tayo. Magandang umaga sa inyo, Ricardo. Ikaw yung ginang kahapon. Papayang ibang-iba ka na ngayon. Naunawaan ko na naguguluhan kayo. Kaya nandito ako ngayon para ipaliwanag sa inyong lahat. Ang totoo ay nagpapanggap na ako kahapon. Ano po ibig niyong sabihin? Hindi ako isang katulong sa isang mayamang amo. Ako mismo ang nagmamayari sa pitaka na yon. 2 linggo na akong nagpapanggap na mahirap. Sinadya ko ring ihulog ang pitaka ko ng nakaraan. Nagbabaka sakaling may mabuting loob na magsasauli nito sa akin. At nagkatotoo na aniling ko. Dumating kayo. Binigyan niyo rin ako ng pagkain kahit na kayo ay hirap ding makabili ng makakain. Pero bakit ko naman po ito gagawin? Naghahanap ako ng mga taong may mabuting kalooban para sa kanila ko ipamamana ang bahay at ang iba ko pang mga arikriyan. Ako na lang kasi ang mag-isa sa buhay. Matanda na, wala rin akong anak. Kaya wala akong mapag-iiwanan sa aking mga kayamanan. Ang ibig niyo po bang sabihin ay, oo, kayo ang napili ko. Nais kong ihabi rin sa inyong bahay ko at ang iba ko pang mga ari-arian. Ayos lang sa inyo. Magkatinginan kami ni Tata Inon dahil parehas kaming parang nabini sa narinig namin. Hindi kami makapaniwala. Totoo ba ito o pinaglalaroan lang kami ng mga taong ito? Dahil parehas kaming hindi kumbinsido ng suhestyon si Ma'am Josephine na dalhin kami sa bahay niya. Doon na kami tuluyan naniwala. Binigyan kami ng pagkakataon ni Ma'am Josephine na makapag-uusap ni Tay kaya lumabas muna kami ng kotse bago kami bumalik sa amin. Diyos ko, totoo na. Hindi tayo nananaginip pa na. Tay, ano pong gagawin natin? Tatanggipin po ba natin ang alok niya? Pero sinabi, paano natin ito ipaliliwanag sa kanila? Bakit yung pa sila poproblemahin? Hindi naman nila tayo mapipigilan sa pagpinigil na nating umalis, diba? At sa tay, makakabili na rin tayo ng gamot niyo. Sabi ni Ma'am Josephine, saan na raw bahala sa pagpapagamot mo? Makakapag-aral na rin ako at giginhawa ng buhay natin. Ayaw mo ba ng tay? Gustong-gusto, Joey. Wala akong ibang hiling kundi ang mapabuti ang buhay natin. Ang buhay mo. Nakapag-desisyon na ba kayong? Bago po kami tuluying sumama sa inyo, pwede po bang umili ng isang pabola? Pinalam ko kay Ma'am Josephine ang sitwasyon namin sa bahay ng matandang mag-asawa. Kaya nung bumalik na kami sa bahay si Ma'am Josephine ang kumausap sa 2 matanda. Ipinakilala niyang sarili bilang kamag-anak namin at ipinalam niya sa kanila na balak niya na kaming kukupin. Dahil doon hindi nakaangal ang matandang mag-asawa. Lumaraw na yon, iniligpit namin ang mga gamit namin at pasalamat sa 2 matanda. Bago tuluyang nilisan ng kailang lugar at nagtungo sa bahay ni Ma'am Josephine. Pagbukas ng matayog nitong gate, sumalubong kagad sa amin ang kanilang parking lot. Kailangan pa namin umakyat na ilang baitang ng hagdan para maabot ang pinto ng kanilang bahay. Bumati kagad sa loob na pakalawak nilang sala. Sa taas ng siling nagmukha kaming mga duwende sa loob ng bahay na iyon. Wala po ba kayong katulong?
Para po kasing wala akong nakitang tao. Mayroon dati pero nagretiro na sila. Hindi na rin ako kumuha ng bago pa dahil din dito naman si Ramil. Kaya pasensya na rin kung medyo maalikabok ng ibang parte ng bahay. Huwag po kayo mag-alala, magaling naman po akong maglinis. Ako na pong bahala dito. Maraming salamat, iho. Pero tandaan nyo, hindi ko kayo katulong dito ha, mga tagapagmana ko kayo. Hali kayo at dadaling ko kayo sa inyong kwarto. Oh, wow! Ang ganda ha? Nagtatahi, ang laki-laki ng kama. Ito ang magiging kwarto nyo. Kung gusto nyo magkasama kayo rito, pwede naman. Kung hindi naman, malaya kayong gamitin ang iba pang rooms dito. Nako, maraming salamat. Isa patay ito sa amin. Huwag kayong mahihiya dahil mapapasa inyo naman ito. O siya, sige, iwanan ko muna kayo. Tatawagin na lang kay na Ramil kapag handa na ang apunan natin. Bumaba na si Ma'am Josephine kaya naiwan kami ni tatay. Kinuha namin ang mga damit namin sa bad at inilagay sa higanting cabinet. Hindi nga napuno ito dahil iilan lang naman ang mga damit namin ni Tay. Ang iba ay duma na. Pagkatapos ko ron agad akong tumakbo papunta sa kama at tumupo. Parang lumusong sa ilalim ng tubig ang katawan ko dahil hinihigop ako ng lambot ng kama. Hindi ko akalaing mararanasan ko ito sa buong buhay ko. Tay, halika dito. Ang lamot-lamot to. Malatulog tayo na mahibing dito, ha? Magbagigat ka dyan. At baka may matabi ka. Pagkakasala pa tayo. Ano bang matatabi ko dito? Tungunan. Ang lambot-lamot di rin eh. Mukhang sinagot na ng Diyos ang dasal natin, tay. Sa wakas, iintindihan kita na. Hindi ko rin nakakalain na makatira sa ritong bahay. Pangarap lang ito namin ng nanay mo dati. Huwag yun ang banggitin si nanay. Hindi sa importante sa buhay natin. Amalaga, nandito na tayo ngayon. Para kung nanalo sa loto dahil sa sayan nararamdaman ko. Para bang kahit anong iba to sa akin ay hindi ako matatablan ng kalangkutan. Pakiramdam ko noon, nakakalimutan ko lahat ng hirap na dinanas namin ni tatay dahil sa swerteng dumating sa aming buhay. Bumababa na kami ng tabading kami ni Sir Ramil para kumain. Naupo kami sa upuang gawa sa mamaharing kahoy habang inilalagay ni Sir Ramil ang maniluto niya sa glass table para akong kinabahan. Pakiramdam ko kasi nun mababahasag ito dahil sa tunog ng masirami. Maraming putahing nakahanda na para bang magpipiesta kami. May adobong baboy, pritong manok, sinabawang baka, mga gunay at iba pang putahe na hindi ko alam dahil noon ko pa lang sila nakita. Mayroong mga minatamis na pangimagas. Ang medyo nagpakunot lang sa noko ay yung nakita kong mga laman loob na nakahain din sa mesa. Ay, paano natin ito maubos? Ang dami. Hindi niya naman kailangan ubusin. Pero kumain kayo hanggang mabusog kayo. Celebration ito para sa pagdating nyo. Narinig niyo po pala. Pero ang dami po talaga. Huwag kayong mahiya. Ramil, sumabay ka na rin sa amin. Salamat tumada. Bukas na natin pag-usapan ang paglilipat ko ng titulo sa inyong pangalan. Ipapacheck up ka rin namin bukas, Ricardo. Nag-umpisa na kaming kumain. Hindi ko na pinigil ang sarili kong kumuha ng mga ulam na kinatakaman ko, pati ang mga hindi ko pa nasubukan kainin. Halos hindi na kami makapagsalita ni tatay dahil napapokus lang kami sa pagkain. Yun ang unang beses na nagkaroon ng napakaraming laman sa hapag namin at pwedeng-pwede kaming kumain hanggang sa sumakit ang tiyan namin. Milimon ko si Ma'am Josephine na nasa dulo ng lamesa para sana magpasalamat dito nang mapansin ko ang laman ng kanyang plato. Isang mangkok ang nasa harapan niya at may ginirigup siya. Sabaw ng parang bidubon yun. Napakunot ang noo po dahil yun lang ang kanyang kinakain. Ganoon din si Sir Ramil.
Ang kaibahan lang ay kumukuha rin ito ng iba pang putahe. Putahe na purong lamang loob. Walang kanin. Sa buong paghahaponan din namin gawilan ni tatay ang pumiinom ng tubig. Mahilig po pala tayo sa dinungguan. Ayon niyo po ba sa ibang hinanda dito, Ma'am Josephine? Oo. Paborito ko ito. Para sa inyong ibang handa kaya sigilan. Teo, Steramil, hindi ako masyadong mahilig sa karne na gayo. Mga lamang loob ang paborito ko. Ganun ba? Hindi po ba kayo nagsasawa kapag walang kanin? Di naman. Mas gusto ko nang walang kanin eh. Kinalan akong tumawa bilang tugon. Noon pa lang ako nakakita ng taong ayaw kumain ng kanin at purong lamang loob lang ang gusto. Nais ko pa sanang magtanong pero baka masabihan akong pakialamero kaya nanahimik na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Ang inisip ko noon ay baka ganun kumain ng mga mayayaman kagaya nila. Baka ganito ang kanilang diet. Pagkatapos namin kumain, nagboluntaryo akong mabugas ng pinggan. Hindi naman ako pinigilan ni Sir Emil. Naiwan akong mag-isa doon nang umalis na sila para magpahinga. Ganon din si tatay. Tahimik lang akong nagsasabon noon hanggang sa mapunta na sa mangkok na ginamit ni Ma'am Josephine ang sasabunan ko. Binanlaban ko yon upang tanggalin ang mga naiwang biduguan. Napakunot lang ko na may napansin akong isang puti at maliit na bakay. Binaspot ko ito. Ang akala ko, laman lang ito ng biduguan, subalit matigas ito. Inilapit ko yun sa mukha ko at doon nasimot ng ilong ko ang mabaho nitong amoy. Amoy bulok. Kagad ko yung nabitiwan ng mapagtanto kong ngipin pala yon. Hindi pa ako nakaka-recover sa gulat ng may kamay na humawak sa braso ko. Joey, ako lang to. Ayos ka lang ba? Kailan pala Sir Emil? Nagulat lang po ako. May kailangan ba kayo? Magugas lang sada ako ng kabay. Pwede ba? Sige po, wala pong problema. Saan po kayo nang galing? Ba't napuno ng dugo ang kamay niyo? Hindi ito dugo. Itura ito. Katatapos ko lang magpintadol sa garden pat na pinapatrabaho sa akin ni Madam Josephine. Ganun po ba? Napagkamot ako sa ulo ko dahil sa hiya. Kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa utak ko dahil sa takot ko. Bumalik na ulit ako sa paghuhugas nang umalis na si Sir Ramila. Gusto ko sanang banggitin sa kanyang tungkol sa ngipin na nakita ko. Pero nalilito ako sa posible kong sasabihin at ano rin ang maiisip niya. Kapag sinabi kong galing yun sa ball ni Ma'am Josephine, baka magalit sa akin si Sir Ramil at isipin niyang pinagsasabihan ko ng masama. Ang amo niya, ayaw pa naman magkaroon ng atraso sa kanila lalo na't kararating ko lang. Isinuwalang bahala ko na lang yun at pumasok na ng kwarto para matulog. Nabutan ko si tatay doon na mahimbing na natutulog. Kinabukasan naganda kagad kami para pumuntang ospital. Si Sir Ramil ang nagatid sa amin, pina-check up namin si tatay para magkaroon ng bagong reseta. Ngunit hindi ko masasabing maganda ang balita na tanggap namin dahil natagalan ang treatment ni tatay. Maharaw hindi rin maging ganoon ka-epektibo ang mga gamot niya kaya kailangan daw itong obserbahan. In-advise sa amin na bumalik matapos ang 2 linggo para matansya ng doktor kung kailangan bantasan ang dose ng gamot niya. Ang dami ng gamot nga. Ayos lang ba talagang bilhin natin tulad? Oo naman tay. Binigay nga po ito ni Madam Josephine para sa pagpapagamot yun, di ba? Pero wag na po kayong tumanggi, sir. Para po sa inyo. Dapat masanay na rin po kayo sa ganang kadamit pera. Dahil kayo po ng anak nyo ang hawak ng mga kayamanan ni Madam balak araw. Kaya, sige. Pero baka matagalan pa yata bago ako masanay sa ganito. Pag-uwi namin, naghihintay si Ma'am Josephine sa amin sa sala para pag-usapan ang pag-aaral ko. Sa mga sumunod na araw, abala kaming sinanay ni Ma'am Josephine sa buhay nila. Minsan naman si Sir Ramil ang sumasama sa amin kung wala si Ma'am. Hindi rin daw kasi siya nakakatagal na lumabas kaya palagi siyang nagpapahinga tuwing hapon. Ito rin ang rason
kung bakit sa umaghan gabilan namin nakakasama si Ma'am Josephine. Isang gabi habang pababa ako mula sa kwarto para sa kumuha ng tubig, may napansin akong ingay na umaalingaw mula sa sala. Inanap ko kung saan ito nanggaling hanggang sa makarating ako sa hardin. Mapilid na ang paligid, subalit may mga ilaw namang nakagamit sa pavement, kaya nakikita ko pa rin ang daan at ang iilang mga pananim. Patuloy akong naglalakad habang ang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng pantalon ko dahil sa lamig. Hanggang sa huminto ako sa harapan ng isang rektangulong garden path. Nabanggit ni Sir Ramil nung nakaraan na pininturahan na ito, pero bakit hindi naman pulang kulay? Lumapit ako roon upang makita kong laman. Sa gitna ng mga halaman ay may balat akong nakita parang balat ng bamboy. Inawi ko ang mga halaman para makita kong mabuti ko ano yon. Nakaagad ko ring pinangsisihan. Napakalaw ako sa gulat ng hindi lang pala ito isang banat kundi isang ulo ng biki. Balak ko sanang tumakbo para magsumbong sa nakita ko, pero dahil sa pagmamadali ko ay napatig ko ang sarili at napaupo ako sa simento. Nasa simento pa ang mga tingin ko nang bigla na lang may lumitaw na pares ng paa sa harap ko at napasigaw ako sa ikalawang pagkakataon. Joey, ako ito. Anong ginagawa mo rito? Ma'am Josephine, kayo po pala? May nakita pa ako sa pat niyo. Ulo ng biik. Anong pinagsasasabi mo? Walang biik dito sa bahay. Pero, ladya po talaga sa pat niyo. Pumasok ka na sa loob, baka na mamalik mata ka lang. Pero, asok na. Nagipla ako sa biglaan niyang pagsigaw. Irupunang beses na nag-iba ang malumanay na ekspresyon sa mukha ni Ma'am Josephine. Dahil sa kaba ko, hindi na ako sumagot pa at nagmamadaling tumayo. Pumingi ako ng paumanhin sa kanya at kada na tumakbo papasok. Lumingon ako rin isang beses at nakita kong nandoon pa rin si Ma'am Josephine at nakatayo sa harap ng pat. Nakarating ako sa kwarto habang habol-habol ang paghinga ko. Wala. Ano lang nangyayari sa iyo? Ang paglabo kasi tayo, tumakbo po sa ako papunta rito. At bakit naman? Kasi po, matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-ersisyo. Iba-iba ng buhay natin ngayon, hindi na ako kargador. Kaya pakiramdam ko, nawawala na yung lakas ko. Ikaw talagang bata ka. Magpahinga ka na, gabi daw. Matutulog na rin akong hatidaan na ako. Pinili kong magsinungaling kay tatay noon. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang totoo, pero nung maalala ko ang galit na ekspresyon sa mukha ni Ma'am Josephine, tumitintig ang balahibo ko. Buong gabi, nahirapan akong matulog noon. Binabagabag sa akin nakita. Kaya madaling araw pa lang bumangon na kaagad ako. Nagtung ako sa kusina para sana maganda nang may mapansin akong nakaupo sa lamesa. Si Ma'am Josephine. Napalunok ako at bumalik ang gaba sa puso ko nang mapansin niya ang pagdating ko. Magandang umaga po, ma'am. Tungkol po pala sa nangyari kagabi, pasensya na po. Hindi. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Pasensya ni Joey at nasigawan kita kagabi. Importante kasi sa akin ang hardin. Nagulat lang ako na may nakialam sa mga tanim ko. Tinignan ko yung sinabi mo at may nakita na akong ulo ng biik doon. Ganun po ba? So ano po yun? Bakit po may ulo ng biik doon? Galing iyo sa kapitbahay natin. Pasensya na, hindi ko nasabi sa iyo. Nagkaroon kasi kami ng alitan nung nakaraan. Hindi ko inakalang magtatapon siya ng biik dito sa hardin ko. Kakausapin ko rin ang taong iyon mamaya. Paano po kayo nakakasiguro na sa kanila na po yung galing? Dahil sila lang naman ang may mga alagang baboy rito sa lugar na to. Sa ngayon, wag na muna kayo magpunta sa hardin. Sabihan mo rin ang ama mo. Mas susunod po, ma'am. Maiwan muna kita dito, Joey, at babalik muna ako sa kwarto ko para matulog ulit. Tumayo mula sa pagkakaupo si Ma'am Josephine para maglakad na papunta sa kanyang kwarto. Pinagmasdan ko lang siya. Ang damit na yon ay kagaya pa rin ng kagabi. Kadalas sa daban palagi siyang nagbibihis ng damit pantulog, kaya nakapagtatakang hindi ito nagbihis na yon.
Bago pa man maglakbay ang utak ko sa mga katanungan, napansin ko si tatay na papalapit. Mukhang maaga rin itong nagising. Alaga niyo naman pong bumangon, tay. Matulog po muna kayo ulit. Mas maaga kang nagising sa akin eh. Magsasayang ka na ba? Tulugan na kita. Kaya ko na po. Dali lang po kayo at panoorin niyo ko. Eh, dako hayaan mo dako. Wala na huli bang ginawa rito, hudyang humilata. Siya na ba itong lakas ko? Ala pa nga pong bumuti ng kalagayan niyo. Hindi na rin kayo umubo ngayon. Oh, kaya hiyaan mo dako tumulang. Hindi ko na pinigilan si tatay at hinayaan kong tulungan niya ako sa paghanda ng umagahan namin. Salamat sa maintenance na gamot, bumuti na ang laday ni tatay at sana na magtuloy-tuloy na. Bumalik naman sa isipan ko ang naging usapan namin ni Ma'am Josephine kaya tiningnan ko si tatay na balang maghiwa ng garne. Mandalong isip ako pero hindi ko rin kasi kayang solohin itong mag-isa lalo na't napupuno ang utak ko ng mga katanungan. Tay, sabi pala ni Ma'am Josephine, huwag daw muna tayong pumunta sa Hardin. Web, bakit may dagyari ba na? Kagabi po kasi, may ulo ng bake po kami nakita dun. Idol, bakit naman may ulo ng bake dun? Ang sabi po niya, galing daw yun sa kapitbahay natin, tinapon dun. Nagalitan daw po kasi sila nun ni Ma'am Josephine kaya gumante. At uli talaga gabi kami nahagis dito sa atin. Grabing banta naman yun. Maaga kaming natapos sa paghanda kaya naisipan namin ni tatay na lumabas muna at maglakad-lakad sa labas ng subdivision. Gusto rin lumabas ni tatay at igalawang katawan niya kaya sinamahan ko na siya. Paglabas namin naninilaw pa ang kalanitan dahil pasikat pa lang noong araw. Napakatahimik ng subdivision, hindi kagaya sa dati naming kirahan. Pero hindi rin ang tagal na udot ang katahimikan nang makabinig kami ng inay mula sa labas ng bahay ng kapitbahay namin nung pauwi na kami. Dalawang lalaki nakatayo sa labas at mukhang may pinag-uusapan sila. Parang namumroblema ang mukha nila. Siya na ba ang tinuto ni Josephine na? Sa tingin ko po sila na po. Bakit witay? Ay lupa, di ka kausapin ko sila sa ginawa nila. Naku, huwag na po. At makalaro lang lumalang gulo. Hayaan na po natin kausapin sila mamaya ni Ma'am Josephine at Lisa Ramil. Pero wala ba talaga tayong gagawin? Huwag na tayo. Mukha rin na pinag-aalitan sila Madadamay pa tayo. Tinila ko si tatay para lampasan ng dalawang lalaking nag-uusap pero habang dumadaan kami hindi namin maiwasang madinig ang kanilang pinag-uusapan. Nawawala daw ang isa nilang bihik at nung nafaran pa nila hinahanap. Wala rin daw silang nakitang magnanakaw sa CCTV nila kaya hindi nila alam kung paano nawala ang bihik nung nakakulong naman sa loob ng kulungan sa kanilang bakuran. Ang katinginan kami ni tatay dahil sa narinig namin. Binilisan namin ang paglalakad pa uwi sa bahay namin. Joey, ano itong narinig natin? Nawawala ro ang bake nila. Akala ko ba, tinapo nila sa atin ang bake nila. Nalilito na rin po ako Baka po ibang bake ang tinutukoy nila. Imposible naman yata yung kung sila yung kapitbahay na tinutukoy ni Josephine kung sa bagay po. Pero ang sabi rin po ni Ma'am Josephine, sila lang may bake dito. Ibang sabihin nagsisinungaling sa atin si Josephine. Napabuntong hininga ako at nagbesisyon sabihin kay tatay ang buong detalye na nangyari kagabi. Kung paano ako nakarinig ng kataibang ingay hanggang sa mapunta ko sa hardin at makitang ulo ng biik sa garden pot. Hindi ko na nakayanan pang manahimik at pati ang naranasan ko nung unang gabi dito sa bahay ay ikinwento ko rin sa kanya. Alam niyo po ba tay? Nung nag-uugas ako ng pinggan dito, may nakita akong ngipin sa bowl ni Ma'am Josephine. Ngipin? Diyos ko sigurado ka ba guy? Opo. Hindi lang yun.
Dumating si Sir Amil dun at ang sabi niya sa akin, mayroon daw po siyang pininta ng gabing yun. Kulay pula. Pero nung nagpunta ako sa Ardin, wala akong nakitang pulang garden pa. Ako po bang pinag-uusapan ninyo? No? Ma'am Josephine, karina pa po ba kayo riyan? Kararating lang. Pero narinig ko ang usapan ninyo. Wala naman po kami masyamang ibig sabihin. Narinig po kasi namin nag-uusap yung kapitbahay natin tungkol sa bag nila. Hindi kagad sumagot si Ma'am Josephine. Iniwas nito ang tingin sa amin bago kami tinalikuran. Alakala namin iiwan na kami ngunit inutusan niya kaming sumunod sa kanya. Nagpunta kami sa salas at doon nag-usap. Baka sa mukha ni Ma'am Josephine ang pagod na kahit palagi itong magpapahinga tuwing hapon para bang patuloy pa rin kunti-unting kinukuha ang buhay sa kanyang mukha. Hindi ko mapigilan isipin noon kung may sakit ba si Ma'am Josephine at hindi nga lang sinasabi sa amin. Baka kaya nagmamadali siyang maghanap ng magmamana sa man-ari-arian niya ay dahil dito. Bumuntong hininga siya bago na sinalubong ang nagtanad-dataraming manatingin. Una sa lahat, nais kong humingi ng pasensya dahil hindi kagad ako naging totoo sa inyo nung umpisa. Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko, pero sana maging bukas ang isipan ninyo sa aminin ko ngayon. Hindi ka pa ba sinasabi sa amin? Pagkukunwari labal tungkol sa pamaga. Hindi, Ricardo. Totoo ang sinabi kong iiwan ko sa inyong lahat ng yaman ko. Pero hindi lang yon. May nais din akong gustong ipamana sa inyo bukod sa mga ari-arian ko. Ano po yan, ma'am? Hindi ako isang normal na tao. Aha, mali. Simula nung tumuntum ako sa legal na edad, hindi na ako naging normal na tao. Ano po bang ibigin sabihin? Isa akong aswang, Joey. Nabigla kami sa kanyang sinabi. Napatayo ako sa kinatatayuan at tanam ako naman ay naistatwa sa kinaupuan. Parehas kaming dalawa na hindi maalis ang tingin kay Ma'am Josephine. Hinihintay naming tumawa siya at sasabing biro lang ang lahat pero hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha nito at nanatiling seryoso. Ipinapakitang hindi siya nagpapatawa. Kumabog ng mabilis ang puso ko sa kanyang ekspresyon na patros ako palapit kay tatay. Kung ganon, nilindang niyo lang kami. Nice niyo ba kaming sakta na at dainin? Nagkakamali ka, Joey. Wala akong planong masama sa inyo. Hindi ako nananakit ng tao. Pero, paano kami makakasiguro dyan? Paano kung may baka pang binabala sa amin? Maniwala kayo kapag sinabi kong gusto ko ng bitawan ng pagiging aswang ko. Bitiwan. Agipig niyo bang sabihin ay, ito ang gusto mo ipamara sa amin bukod sa mga kayamanig ko. Tama ka, Ricardo. Saka ko lang may iwanan ng pagiging aswang kapag naipasa ko na ito sa iba. Noong gabing yon, isiniwalan sa amin ni Ma'am Josephine ang tunay niyang pagkatao at kung paano niya naman ang pagiging aswang. Nung bata pa si Ma'am Josephine sa raw ay sakitin, madalan lang siyang makapaglaro sa labas kaya lumaki sa walang kaibigan. Ang pamilya niya lang ang palagi niyang kasama sa kanila. Pero hindi nagpadahil ng pumanaw ang kanyang pamilya dahil sa isang trahedya. Noong mga araw ding yon, dinapuan siya ng lagnat. Gusto niyang umattend sa funeral ng kanyang ama at ina pero dahil nasa sakit, hindi siya makapunta. Kaya tanging pagtaunis na lang ang kanyang nagawa. Isinumpa niya ang kanyang mahinang katawan. Habang tumatani siya sa kanyang kwarto, pumasok ang isa sa mga maid nila sa kanilang bahay. Ang maid niyan yun ang naging babysitter niya nung bata pa siya. Alam nito ang tungkol sa mahina niyang kalusugan kaya may inalok ito sa kanya. Nagagawin daw siya nitong isang malakas at malusog na bata. Ang hindi niya alam, ang kapalit pala noon ay magiging isa siyang aswang. Nung una, hindi naman daw yon naging problema kay Ma'am Josephine. Sa katunayan natuwa pa na siya dahil ang katawan niya ay parabang kahit kailan hindi nagkasakit dahil sa liksi nito. Bumaan ang kanyang pakiramdam at nilubayan na siya ng sakit sa kanyang kulo na palagi siyang dinadalaw simula nung bata pa siya. Naabutan niya rin ang funeral o lamay dahil dito.
Namuhay si Ma'am Josephine bilang isang aswang at dahil dito nagbago ang kanang diet at lifestyle. Nagsimulang magtaka ang kanang mga maid sa inaakto niya at hindi na siya natiis nila at pinili na lang mag-resign kaysa pagsilbihan ang amo nilang kakaiba. Ang nanatili lang sa kanyang tabi ay si Sir Ramil, ang maid na nagpasa sa kanya ng pagiging aswang ay hindi na nagpakita pa pagkatapos ito maipamana sa kanya ang pagiging aswang. Hindi naman yun naging problema sa akin kasi hindi ko naman kailangan ng maraming tauhan. Pero nang tumagal, unti-unti ko na nararamdaman ang panihina ng katawan ko. Nagising na lang ako isang araw, naging kulubot na ang aking mukha. Mas mabilis pa sa normal na taong aking pagtanda. Kung ganun, ibig sabihin ba nito? Bata pa po kayo, nasa 40s lang ako. Pero ang sitwasyon ng katawan ko ngayon ay para ng isang senior. Doon ko lang napagtanto na may kapalit palang lakas na nakuha ko bilang aswang. Araw-araw akong binabangungot at sumasakit din ang buong katawan na para bang binubugbog ako pero hindi ako pinapatay. Ang malungiping ko ay isa na ring nagtatanggalan. Diyos ko, sa'yo po talaga yung ngipin na nakita ko nung nahugas ako ng mga pinggan. Pasensya na iho kung natakot kita. Gustong-gusto ko nang palayain ang sarili ko sa sakit na dinadama ko araw-araw at ang solusyon lang dito ay ipasa sa ibang pagiging aswang ko. Ipapasa niyo siya, Miriam. Pagiging aswang, isa lang sa inyo dahil sa isang tao ko lang ito pwedeng ipasa. Pero hindi ko naman kayo pipilitin. Bibigyan ko pa kayo ng oras para magdesisyon. Kapag pumayag kayo, mapapasa inyo rin ang kayamanan ko. Buong hapunan tahimik kaming lahat. Wala ni isa sa amin na nag-akmang magbukas ng mga usapin dahil sa nangyaring revelasyon kanina. Nahiga kaagad ako sa kama na maramdaman ko ang pagsakit ng aking ulo dahil sa mga nalaman ko kanina. Hindi ako makapaniwala na ang kayamanang ito ay may kapalit pala. Bumukas ang pinto at iniluwa roon ang aking ama. Nakatingin ito sa akin na may lungkot sa kanin mukha. Lumapit sa akin si tatay at tinabihan ako. Anak, Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol ho ba yan sa sinabi ni Ma'am Josephine kanina? O, kailangan natin mag-desisyon sa kanya malo. Hindi na natin kailangan pag-isipan yun, tay. Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako papayag sa gusto niya. Pero Joey, kung hindi natin tatanggapin ang pabulya, mawawala rin ang lahat ng ito sa atin. Babalik ulit tayo sa hira. Bumalik na kung bumalik. Kaysa naman kung may maging aswang sa isa sa atin, hindi ko yung kakayanin tayo. Ayoko ho. Mas pipiling ko na lang maghirap ulit kaysa maging aswang. Sigurado ka ba talaga, Joey? Kapag umalis tayo dito, wala na tayong babalikan pa. Pwede na tayo pwedeng bumalik kay Abel at Mayet. Wala tayong matitirahan at mas lalo wala tayong pera. Sa kalsada ang gawin natin at hindi ka makakapag-ara. Gugustuhin mo ba talaga yun? Natahimik ako sa sinabi ni tatay. Doon lang pumasok sa isipan ko ang mawawala sa amin. Ang karangyang ito, ang magaang na buhay, at ang perang pambili ng gamot ni tatay. Lahat yun ay mawawala kapag hindi namin tinanggap ang alok ni Ma'am Josephine. Nakumbinsi ako ni tatay noon pero may parte pa rin sa puso ko ang nabagabang dahil dito. Naiintindihan ko po kayo, itay. Pero yung hinihingi niyong kapalit, hindi ko yata kaya yun. Maliit na bagay lang yun, Joey. Maliit na bagay lang. Tatay, narinig niyo bang sinasabi niyo? Maliit na bagay lang kung ako ang tatanggap sa pagiging aswang. Ano ho? Tatay, sandali, bakit kayo? Hindi o pwede. May sakit kayo, matanda ka na. At mas lalong hindi ikaw dahil bata ka pa at maliwanag pa ang kinabukasan mo. Ako, anak. Wala na akong silbi dito sa mundo. Kung sa akin mapupunta pagiging aswang, wala tayong magiging problema. Wala nang gahadlan pa sa kinabukasan mo, anak. Paano niyo inasasabi? Ayokong magkaroon ng tatay na aswang. Anak, makinig ka. Binagawa ko ito para sa iyo. Para hindi na tayo maghirap pa. Para hindi ka na maghirap pa.
Naiintindihan ko ang gustong mangyari ni tatay. Alam ko mang kapakanan ko ang iniisip niya. Gusto niyang saluhin ng pagiging aswang dahil ayaw niyang mapunda sa akin ang kapalaran ni Ma'am Josephine. Pero natatakot ako sa posibleng mangyari kay tatay. Bakit pa kasi kailangan naming mamili? Bakit pa kailangan may kapalit ng dayamanag ito? Naging mabuti naman kami, kaya bakit kailangan pa namin masangkot sa ganito? Anak, nakikiusap ako. Tulungan natin si Josephine para din ito sa kapakanan niya. Hindi ako makapaniwala na naiisip mo pang kapakanan niya sa sitwasyong to. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Hindi ka ba nakinig kay Josephine kanina? Gubaling siya matapos tanggapin ang pagiging aswang. At hindi ba labong mangyayari din John sa akin? Kung tatanggapin ko ito, hindi pa rin tayo sigurado dyan, anak. Nakakatakot ba ditong pakinggan pero paano kung maging biyaya papalay ko sa atin? Paano kung gumaling ako? Eh di ba't yun din ang gusto mo? Meron ka naman ng gamot, diba? Gagaling at gagaling ka pa rin tayo. Walang sinabi ang doktor, anak. Ang sabi alam sa atin, mapipigilan niya ang paglala ng sakit ko. Pero hindi siguradong mawawala pa ito dahil batagal na itong dinadala ko. Pero kapag ipinagpatuloy yung gamutan, hindi ko rin matutuloy ang maintenance ko kapag hindi natin tinanggapan pamana niya. Naintindihan mo ba, Joey? Patuloy ang sagutan namin ni tatay dahil sa paulit-ulit na pagtutol ko sa kanya. Pinipilit kong isarado ang opinyon ni tatay sa aking utak dahil ayokong tanggapin na tama siya na sa desisyong ito kami ang talo. At kung gusto naming ipagpatuloy ang buhay na ito at ang maintenance si tatay, kailangan naming tanggapin ang alok ni Ma'am Josephine. Sa gitna na pagtatalo namin, biglang pumasok sa kwarto namin si Saramil. Humahangos ang boses nito. Si Ricardo, Joey, si Madam Josephine, bakit may nangyari ba sa kanya? Sumama kayo sa akin sa kwarto niya. Diyos ko, Josephine, kinukumbulsun siya. Lumalala na ang kondisyon ni Madam. Narinig ko sa kanya kanina na sinabihan na niya kayo tungkol sa katotohanan. Nakikiusap ako sa inyo. Sana wag yung pilig umalis dito. Tulungan niyo si Madam. Naisan niya magpahinga. Ramil, alam mo rin ba ang kanyang sitwasyon? Matagal ko nang alam. Ibig mo bang sabihin, isa ka ring normal, hindi ka katulad ni Ma'am Josephine? Hindi. Bakit mo naman naisip yan? Kasi yung mga kinakain mo, puro lamang loob. Hindi ka kumakain ng kanin o barat malang ng karne. Yung ba? Ang totoo niyan, binago ko ang pagkain ko upang mapantayin ko si Madam. Ayoko naman kasi nisipin niya na kakaiba siya kung natatakot ako sa kanya. Gusto kong ipakita sa kanya na handa akong saluan siya sa lahat ng hirap at minawa niya sa buhay. Hindi ka natatakot sa kanya? Hindi ka ba natatakot ng ama mo ay isang aswang? Kahit isa na siyang aswang, siya pa rin ang Madam na kilala ko. Walang nagbago sa pakikitungo niya sa akin bilang maninilbihan dito sa bahay nila. Kaya sino ba ako para matakot sa kanya? Napaiwas ako ng tingin at hindi na nakasabot pa kay Sir Ramil dahil natamaan ang aking puso sa kanyang sinabi. Siguro isa sa rason kung bakit ayaw kong tanggapin ang pamana ni Ma'am Josephine ay dahil sa posibilidad na baka hindi ko na sa taya pantingnan bilang kadugo ko na siyang nag-alaga at nagpalaki sa akin na baka tuluyan kong makalimutan na siya ang aking ama. Sobrang naroon hinawakan ni tatay ang aking braso at tiningnan ako sa mata. Namumuusap ito, may gustong iparating sa akin. At naunawaan ko yun, nais na niya akong magdesisyon. Nangilid ang aking mga luha kaya marina kong bumikit bago nagbigay ng isang tanong bilang pagsang-ayon sa kagustuhan ng aking itay. Masakit pa rin sa loob ko pero sinubukan kong tanggapin yon at tinatagan ang aking sarili na hindi ako mahuhulog sa sariling takot. Bukod doon, walang ibang pinakita sa amin si Ma'am Josephine kundi kabutihan kaya masakit din sa aking masaksihan na nahihirapan siya. Hindi ko kayang pitigan ang naginginig ng tatawan at ang namumuti niyang mga mata. Ramil, tatanggapin namin ang pamana ni Josephine. Tutulungan namin siyang magpahinga. Ay, salamat. Salamat sa inyo. Madam,
Tarinig mo yon. Hindi mo na kailangang magdusa pa. Paano may papasa ni Ma'am Josephine kung nasa ganyan siyang kalagayan? Katawagin ko ang taong naging tulay sa pagpasa ng paghihigason ni Madam Josephine. Siya ang nakakalam sa ritual. Sino sa inyo tatanggap nito? Ako. Ako ang magpamana sa pagkasyon niya. Bukas na bukas din, dadalhin ko rito ang taong yon. Noong gabing yon, nanatili kami sa tabi ni Ma'am Josephine hanggang sa tuluyang humupa ang kanang pananakit sa katawan. Imbis na nagising at nanatiling tulog pero kita sa kalmado niyang mukha na kumalmanan sakit na iniinda niya. Inabukasan din may bisitang dumating sa bahay. Isang matandang babaeng may suot na roba sa ulo. Si Sir Ramil ang nagdala sa kanya. Ibig sabihin ito dan tinutukoy niya magpapasa na naswang mula kay Ma'am Josephine papunta sa aking ama. Ipinaliwanag sa amin ang matandaan mangyayari sa ritual na gagawin at tumo kami sa kwarto kung saan naroroon si Ma'am Josephine. Inuha ng matandang babae ang manadila niyang kandila at ipinalibot ito sa sahig. Pagkatapos may isinaboy siyang likido dito bago sinindihan ang mga tulo. Binasa niya ang kamay ng aking ama kay Ma'am Josephine at bago pa man namin makitang susunod na mangyayari, pinalabas kaming dalawa ni Sir Ramil ng matandang babae. Wala kaming nagawa noon at naghintay hanggang sa lumabas siya at sinabi sa aming natapos na ang ritual. Nagmadali kaagad akong pumasok doon, nabutan kong nakaupo ang aking ama sa kama ni Ma'am Josephine at magkahawak ang kanilang kamay. Day, kumusta po? Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Ayos lang ako. Pero si Josephine, naririnig mo po ba kami? Oo, nandito pa ako, Ricardo. Maraming salamat. Salamat dahil muli akong nakaramdam ng ginhawa. Madam, magpahinga po muna kayo. Maayos lang ako, Ramil. Hindi na sumasakit ang katawan ko. Pero, hindi na rin bumalik ang aking lakas. Bumalik kaya't ako sa dating ako. Ang sakiting bata. Madam, kailan ba na hindi ka nagbago sa patingin ko? Salamat, Ramil. Alam kong hindi na ako magtatagal pa. Kaya, pumaasa akong hindi mo pababayaan sina Ricardo at Joey. Ricardo, kayo na ang bahala sa kayamanan ko. Alam kong aalagaan niyo ito ng mabuti. Simula nung araw na yun, hindi na nakalis pa si Ma'am Josephine sa kanyang kama. Nanapili siyang bedridden. Si Sir Ramil ang nag-alaga sa kanya at nagpapakain. Ang kanyang pagkain ay bumalik na sa pagiging normal na tao. Nagkakakain na ulit siya ng lugaw. Hindi na siya naghahanap pa ng binuguan o mga hayop. Sa huli ng mga araw, naranasan niya ulit ang maging isang normal na tao. Isang linggo lang ang pinanitinagal bago sa tuluyang pumanaw. Labis ang pagtangis ni Sir Ramil at ang kaya lamang naming ibigay ni Itay ay simpatya. Tay, magpahinga po muna tayo. Kadaling na natin sa sementeryo, paniguradong pagod na pagod tayo. Sige na. Nakakiat muda ako. May gusto po ba kayong kainin? May karne po ba tayo? Gusto ko ng karne, tsaka dinugo ang kumpete. Dinuguhan? Hindi ka naman mahilig sa dinuguan, tay. Bigla akong kinabahan noon. Nung nakarang linggo pagkatapos ng ritual napansin ko agad ang pagbabago sa kilos ng aking ama. Kung tumayo siya, tuwid na tuwid, hindi na sa madaling mapagod, mabilis na rin siyang maglakad at bumalik na ulit ang lakas niya para magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kita ko ang sigla sa mukha ni tatay pero hindi ko rin may tatanggi ang lumalaking panamba sa puso ko na baka dumating ng araw na makita ko na ang ibang senyalis ng kanyang pagiging aswang at mukhang namiyayari na ito. Nang magapunan na tinawag ko na si Sir Ramil at si tatay para kumain. Habang kumukuha ko ng kanin, inobserbahan ko si tatay na nanatiling nakatitig sa mga hinandang kong ulam. 3 putahe ang niluto ko. Adobo, pinakbet at dinuguang baboy. Pero ang inabot nga lang ay ang dinuguang baboy. Hindi sa kumuha ng kanin o sulapan man lang ito.
Tay, ayaw po bang subukan ng iba kong luto? Wala akong gana eh. Subukan niyo na lang po kahit isang subo lang. Adobo po yan isa ho. Paborito niyo. Ay, adobo ba? Adobo po yan. Pasensya na. Di ko agad damuhan. Yung dinuguan kasi parang nakakatakam sa paligid ko. Sige na tay, subukan niyo na ang adobo. Pwede. Bakit ganito ang agruto mo? Bakit walang lasa? Itong dinuguan mo ayos naman na. Kagad kaming nagkatinginan ni Sir Ramil dahil sa rin ay mukhang nababasa ang iniisip ko. Ay intindihan niyang nangyayari na ang kinatatakutan ko. Napahigit tanhawa po nun sa kutsara di kinluyang pagkain. Pinili kong manahimik habang hinihiling na sana malihan ako sa naiisip ko. Pero dumaan ang mga araw at lumalalang ang nangyari kay Tay. Lalong naging obvious ang pagbabago ng kanyang mga galaw. Ang pagtulog niya ay naiba na rin. Mulak na siya buong gabi at sa hapon na siya natutulog. Dahil doon, babat oras ko rin siyang binabantayan upang maobserbahan ko siya. Halos wala rin akong tulog sa mga nagdaan araw at dumating nga ang gabi na hindi na kinatayan ang katawan ko at tuluyan akong nakaiglip sa sofa. Nagising na lang ako nang makarinig ng mga tahol ng aso. Kaagad akong napabangon at hinanap ng mga mata ko si tatay. Sinundan ko ang tunog ng aso sa labas ng bahay. Tay, nasa po kayo, tay? Tay, ano po ba sa tingin niyong ginagawa niyo? Bitiwan mo, Joel. Nagbubutom ako. Ang gutom na ako. Pero hindi po yung pagkain. Pumasok na po tayo sa loob. Bitiwan mo ko, sabi. Buong puwels ang hiwinaksi ni tatay ang mga kamay kong nakahawak sa kanya. Nabigla ako sa kanilang lakas na walan ng balanse at napaupo sa kalsada. Binigyan ako ng nakamamatay na tingin ni tatay at doon ko lang napansin na nagbago na parang hugis at kulay ng kanyang mga mata. Lumaki ito, pabilog at parang luluwa na ang mata niya. Tinubuan ang paligid ng kanyang mukha ng mga itim at makakapal na balahibo. Humaalingaw-ngaw ang kanyang pag-anghel bago tumalikod sa akin at ibinalikan atensyon sa aso. Kagad akong sumigaw noon upang pigilan sang sakta ng aso at kadating ito, naramdaman ko na lang ang isang presensang dumaan mula sa likuran ko at dali-daling hinilang aking ama mula sa aso. Dumating si Sir Ramil, miyakap niya ng buong higpit si tatay. Bitiwan mo, okay? Kaya ang punaso. Joey, tunugan mo ako. Nahihirapan ako sa lakas ni Sir Ricardo. Salamat at dumating pa si Ramil. Muntik nang kagatin ni tatay ang aso kanina. Dapat maging doble ang igatatin ni Joey. Pues lalalapan sintomas si Sir Ricardo sa susunod na mag-aaraw. Ganito rin ang nangyari kay Madam Josephine nung bago pa lang siya magigaswan. Hindi rin niya makontrol ang sarili niya. Sa umpisa, hindi pa nila kain pigilan ang takam sa kaluglooban nila. Dahil bago pa lang sa kanilang pakiramdam, hahadap at hahadap sila ng mga buhay na hayop para kainin. Paano na ito ngayon? Ayokong kumain ng buhay na hayop ng tatay ko. Sanay Joey, huwag na muna natin siyang palabasis sa kwarto. Ipagluto pa rin natin siya ng mga karne at dinuguan at yun ay pakain natin hanggang sa magawa na ni Sir Ricardo kontrol ang sarili niya. Kahit masakit sa aking kalooban, sinunod ko ang suhestyon ni Sir Ramil. Hindi ko pinalabas si tatay sa kwarto. Sa tuwing hapon ay kumakalma siya. Pero pagdating ng gabi nagsisimula na naman siyang magwala, nagpupumilit na lumabas. Kinailan na naming kadinahan ang kanyang mga paa upang hindi niya maabot ang pinto dahil sinusubukan na itong sirahin. Sa lakas pa naman niyang taglay, hindi malabo masisira niya ang pinto. Ilang linggo rin namin ginawa yun ni Sir Ramil hanggang sa naibsan na ang kanyang pagwawala. Tumigil na ang kanyang mga pag-angil at pamimilit na makalabas. Hanakala ko noon unti-unti na nakokontrol ni tatay ang kanyang pagiging aswan. Pero isang umaga, binuksan ko ang kwarto na upang magatid ng pagkain. Naabutan ko siyang nakahiga sa kanyang kama. Napansin ko ang pagtaas baba ng kanyang dibdib.
Tay, ayos lang po ba kayo? Ala, nahirapan akong umika. Tay, may masakit po ba sa inyo? Lauwa po ba kayo? Ikukuha po ba kita ng tubig? Gamot. Yung gamot ko. Gamot. Ay, bakit po? Hindi ba't gumaling na kayo? O huwag yung sabihin, bumalik po ang sakit niyo. Kaagad kong tinanggal ang kadena sa kanyang paa at inayos ang pagkakahiga niya sa kama. Nang mayupo ko siya, walang tigil ang kanyang pagkubo. Doon ko lang napansin na lalong kumulubot ang balat niya nang mahawakan ko ang kanyang braso. Ang mukha niya bumalik ang dating mahinang mukha ni tatay. Paputla, pagod at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Hindi tumahari. Sir Ramil, pumunta kayo rito, bilis. Ano nangyari, Joey? Si tatay, kailangan natin siya dalhin sa ospital. Mukhang bumalik ang sakit niya. Pero imposible. Hindi na dapat pa didalaw ng sakit ang tatay mo. Lalo na't nasa kanya ng pagiging aswa. Hindi ko alam. Tulungan mo na lang ako. Binuhat namin si tatay at nang tumo kami sa ospital, pinatingnan namin sa doktor. Parang bumagsak ang mundo ko matapos kong marinig ang sinabi ng doktor. Bumalik na ulit ang sakit sa baga ni tatay. At sa pagkakataon nito, dumoble pa ang lala nito. Pinadmit namin siya sa ospital dahil hindi sa pinayagan ng doktor na umuwi. Mas madali raw sa kanilang i-monitor ito kapag nandito siya sa ospital. Kumuha kami ng private room na natatakot kami na baka bigla na naman siyang magwala at may ibang pasyenteng makakita sa pagiging aswang niya. Hindi ko maintindihan. Bakit bigla na lang nanghina si tatay? O kailan naman sa nung nakarana? Ay, Joey, hindi ako sigurado. Pero, hindi kaya dahil matanda na ang ama mo, kaya ganito na lang kalala na ibalik ng pagkaswang niya sa katawan niya. Ang nagyari kay Madam Josephine, nanghina rin siya, pero ilang taon pang dumaan bago niya naramdaman ang panghihina sa kanyang katawan. Ibig mo bang sabihin, sa tingin ko, kaya ganyan na lang ang reaksyon ng katawan niya, ay dahil sa umpisa pa lang, limitado na mga araw niya. Dayo isa na siyang aswang. Hinihigop na nito ang kanyang lakas, kaya mas lalong lumanala ang kanyang sakit. Hindi maaari. Ayoko mamatay si tatay. Wala ka pa naisip na paraan para mawala ang kanyang pagiging aswang. Hay, pasensya na, Joey. Hindi ko alam. Kita ko ang lungkot sa mukha ni Sir Ramil. Dahil doon tuluyan akong pinanghinaan ng loob. Ang konsensang matagal ko nang ikinubli ay dahan-dahang kinakain ang aking puso at pilit na binabalik ang utak ko sa panahong pumayag ako sa deal ni Ma'am Josephine. Hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad na kung hindi ako pumayag noon, hindi sana ito nangyayari kay tatay. Pakiramdam ko ako ang nagtulak sa kanya para mangkaganito siya. Siguro kung hindi nga lang ako pinili, kung hindi na lang sana ako nabuhay, siguro makaiba ang naging buhay ni tatay. Tuluyan akong napahagulgol noon habang si Sir Ramil naman ay nanatili lang sa aking tabi. Hindi ko na malayan noon na nakatulog na pala ako. Paggising ko, pinili kong tatagan ang loob ko at sinubukang mag-isip ng paraan baka pwede pang matanggal ang aswang sa katawan ni tatay. Noong araw na yon, umalis kami ni Sir Ramil para maghanap ng albularyo. At tanong kami sa mga taga-roon kung may kakilala ba sila. Hanggang sa nakita ko ulit ang isa sa mga nakasama ko bilang gardador dati. Sabi din tumulong sa akin na dalhin si tatay sa klinik nung nahimatay siya. Mayroon siyang ibinigay sa aming pangalan, hindi sigurado kung tumatanggap pa ito ng pasyente dahil matanda na ito. Pero subukan lang daw namin. Pinuntahan namin ang bahay ng albularyo. Bumungad sa amin ang isang matandang nakaupo sa balkonahin ng kanilang maliit na bahay. Padadang umaga po, ay na pong kailangan nila. Kayo po ba si Ara? Naghahanap po kasi kami ng albularyo ngayon na makakatulong sa tatay ko. Tumatanggap pa po ba kayo ng kliyente? Depende kung anong klaseng problema ang dikdik nyo. Ang tatay niya po kasi, ipinasa po sa kanyang aswang na namaya pakula mo. May paraan pa ba para ibalik siya sa dati?
Ipinaliwanag namin sa matandang albularyo ang buong nangyari. Pumayat naman siya, susubukan niya raw, pero hindi niya mapapangakong mapagtatagumpayan niya ito dahil hindi na panasubukan tanggalin ang pagiging aswang mula sa pamana. Kinabukasan dinala namin si Ara sa ospital upang matingnan ang aking ama. Meron siyang ipinahin sa katawan nito habang may binubulong, habang kami naman ay nakaupo lang sa isang gilid. Naghihintay kung kailan siya matatapos. Umabot ng 2 oras bago siya naglakad palayo mula sa kama ni tatay at nilingon kami. Hindi ko mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha dahil hindi ito nagbago simula nang dumating siya rito. Kumusta po? Natanggal niyo po ba? Ay pasensya na iyo. Pero hindi ko kinayang labanan ang aswang sa katawan niya. Masyado siyang malakas. Bawat atake ko ay palagi niyang nalalabanan. Lumalaban po ang aswang? Oo. Dahil ang katawan ng tatay mo ay pagmamayari niya na. Binigay niya na ito sa kanya. Kaya hindi ko siya basta-basta nalang mapupuksa. Wala na po ba talagang pag-asa? Baka po pwede niyo pong gawa ng parahan. Subukan niyo po ulit. Isa ding rason kung bakit hindi ko matalo ang aswa ay dahil ipinamana ito ng maayos. Mayroong pagtanggap mula sa magkabilang panig. Kaya hindi ako basta-basta nakakapasok sa pagitan nila para bawiin ang kanilang naging desisyon. Hindi na rin ba ibabalik pa sa nagpasa sa tatay mo dahil pumanaw na siya. Ang tani ko nilang magagawa ay patulugin ang aswang sa katawan niya. Papatulugin? Oo. Nagsagayon. Hindi nakakainin pa ng aswang ang natitira niyang lakas. Maiibsan din ang sakit na dinadama niya. Hindi na rin magpapago ang kanyang anyo at hindi na siya magwawala. Pero mananatiling aswang ang kanyang kalamdan, aglasa ng hayop at dugo lang ang pwede niyang kainin. Wala na po bang ibang paraan? Wala na iyo. Ito na lang ang kaya kong gawin para sa tatay mo. Kung papayag ka sa suhestyon ko, babalik ako bukas para gawin ito. Nagkantinginan kami ni Sir Ramil. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago hinarap ang albularyo at pumayang sa suwestyon niya. Kailangan ko nang tanggapin ang tatay ko ay isa na talagang aswang. At ito na lang ang napikirang paraan para hindi na lumala ang pakiramdam niya. Kagaya ng sinabi ng albularyo, bumalik siya kinabukasan at samang sumunod pang araw para gawin ng ritual. Umabot din ito ng 1 linggo hanggang sa tuluyan siyang magpaalam sa amin. Maraming salamat po sa tulong niyo. Walang anuman niyo. Pasensya ka na rin at ito lang ang kaya ko. Kung meron lang kasi tayong pwedeng pagpasahan dito, matatanggal natin ang aswang sa kanya. Pagpapasahar, ibig po bang sabihin ay katulad po ng ginawa ng amo ko? Oo, kakaiba kasi ang aswang na meron kayo. Matagal na siyang nabubuhay at napagpasapasahan. Ang aswang na meron kayo ay isang aswang na ipinamanan na ng matagal na panahon. Alam niyo po ba kung bakit may ganito? Hindi ako sigurado iyo. Pero meron akong narinig dati sa amin na may mga aswang tao na ikinulong sa katawan ng isang tao upang hindi na ito makapanakit pa. Ikinulong sila sa katawan ng isang albularyo. Pero dahil sila ay malalakas at mababangis na nilala, nagkaroon ng depekto sa katawan ng albularyo. Na-impluwasyon ito ng aswang. Ang parad lang para makaahon sila sa sakit na dala nito ay ipasa ang aswang. Nagsimula ito sa bawat henerasyon ng isang pamilya hanggang sa magbago ang panahon at hindi na nasunod ang isang tradisyon kaya napunta na ito sa ibang tao. Ibig niyo po bang sabihin na hindi lang si tatay ang may ganitong sitwasyon? Di yan bala po. Posibleng ba iba pang nakaranas din ang sitwasyon niyo? So kung makakahanap po kami gagaling po si tatay, yan ang hindi ko sigurado. Matanda na rin ang tatay mo iyo. Kung ako ang magdidesisyon, di ko alam kung tama bang ipasa pa ang aswang na nasa tatay mo. O siya, sige na. Aalis na ako. Nagpaalam na sa amin ang albularyo habang naiwang palaisipan sa akin ang muling ang sinabi. Pero sa bawat araw na lumipas unti-unti ko na unawaan ang dahilan sa likod ng mga salitang yon.
Ang aking ama ay nanatili sa ospital, hindi na siya nagwawala, pero hindi rin nananahulugan bumuti ang kanyang kalagayan. Naibsan ang kanyang sakit pero may mga pagkakataong naninikip ang kanyang dibdib sa paghinga kaya kailangan siyang asikasuhin kaagad ng doktora. Ito ang rason kung bakit hindi kami makalabas ng ospital. Ilang buwan ang dumaan hanggang sa umabot na ng taon. Nanatiling ganoon pa rin ang sitwasyon ni tatay. Hindi na siya nakauwi pa sa bahay namin. Naintindihan ko na ang ipinapahiwatig ng albularyo sa akin dahil ang pinatulog na aswang ni Ara sa tiyan ni tatay ang tanging dahilan kung bakit hindi pa rin bumibitaw si tatay. Hudi kaya hindi makabitaw si tatay, hindi siya makapagpahinga. Natutuwa ako na hanggang ngayon buhay pa ang tatay pero hindi ako ganoon ka makasarili para hayaan ang tatay kong magdusa ng matagal. Joey, 3 taon ang lumipas, hindi pa rin nagbago ang kalagayan ni Sir Ricardo. Ano ang plano mo? Alam ko nahihirapan na rin si tatay sa sitwasyong to. Hindi lang yung Joey, sobrang laki na rin ang nagastos natin sa ospital. Kapag nagpatuloy pa ito, baka hindi na natin kayanin. Ano ang gusto mong ipahiwatig, Sir Ramila? Dapat na tayo maghanap ng magmamana sa aswan. Masakit man sa aking marinig yun, hindi na ako mangal pa dahil alam ko sa sarili kong yun na lang ang paraan para matulungan kong makapagpahinga na si tatay. Ang akala ko magiging madali lang sa akin ang makahanap ng taong pwedeng pagpasahan ito pero kagaya ni Ma'am Josephine, nahirapan din kaming makahanap ng kagaya namin. Nagdesisyon kami ni Sir Famil na iuwi na lang si tatay sa bahay at doon gamutin upang makatipid kami. Sa mga taon ding yon, nakapag-aral ako, nakapagtapos at nakapagbukas ng negosyo upang ipagpatuloy ang kayamanan ni Ma'am Josephine at mayroon kaming maibigay sa taong tatanggap ng pamalang aswang. Tatlumpung taon nang dumaan, may bahid na ng puti ang buhok ko. Si Sir Ramil naman tuluyan ang nagretiro at umuwi sa kanila upang doon ituon ng natitira niyang taon sa kanyang buhay. Yun pala ang dahilan kaya hindi ginusto ni Ma'am Josephine ay paasa sa kanyang pagiging aswang doon. Ayaw niyang danasin ng pinakamamahal niyang tauhan ang kanyang paghihirap. Lalo na at may pamilya pa itong gustong makapiling. Joey, gusto pa sana kitang tulugal, pero pasensya na. Gusto ko ng bagultiro at magpahinga. Malaki na po na itulong sa amin. Maraming salamat sa lahat na itinuro nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala rin po ako dito na yan. Ingatan niyong bahay ha. Kami na pong bahay lahat. Sada, makahanap na kayo ng tagapagmana. Yun na ang huli naming pag-uusap bago tuluyang umalis si Ramil. Si tatay, buhay pa rin, morit hindi na siya nakakalakad pa. Sa tulong man isang maid, kaming dalawa ang nag-aalaga sa katawan ng halos butot balak na. Hindi na niya maimulat ang tanang mata. Kung gusto niya magsalita, kailangan ko pang ilapit ang tenga ko sa bibig niya upang marinig siya. Masakit sa akin na makita siya noon, parang pinipigaan puso ko sa tuwing pinipilit niya pa rin kausapin ako upang ipakita na kaya niya pang tiisin ang sakit sa kanyang katawan kahit gusto na niyang bumitaw. Sinubukan ko na rin kontakin ang babaeng gumawa ng ritual ng pagpapasa para sana ipasa sa akin ang pagiging aswang. Pero hindi ito umepekto dahil ayaw pumayag ni tatay. Hindi gumagana ang ritual kung sapilitan itong ginagawa. Ilang beses akong nagmakaawa kay tatay na isukulan niya ito sa akin. Total nakapagtapos na naman ako. Natamasa ko na ang karangyaan binapanarap namin. Kaya bakit ayaw niya pa rin itong isuko sa amin? Ang isinagot niya lang sa akin, gusto niya akong mamuhay at mamatay na isang normal na tao. Sa panahong ganito na nahihirapan siya, ako pa rin talaga ang iniisip niya. Kaya ito ako ngayon patuloy pa rin naghahanap kung sino ang susunod na tatanggap ng pamanang ito. Meron naman kami nakakausap pero mabilis naman sila kumaayaw kapag nalalaman nila ang magiging kapalit ng kayamanang ibibigay namin. Hindi nila kayang tanggapin ng pagiging aswang. Nais ko mang tapusin sa amin ang sitwasyong ito pero hindi namin alam kung may iba pa bang paraan para tuluyang mapugsa ang aswang na ilang henerasyon nang ipinamana.
Mito nakaraan lang may nakausap ako ulit. Isang lalaking pumapayag daw na tanggapin ang pamana mula sa tatay ko. Kapalit na ni kabubuti ng kanyang pamilya. Nakatakda kaming mag-usap at kung magkakasundo kami sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ng tatay ko. Sana nagustuhan ninyo ang kwento namin ito. Gusto ko lang talagang ibahagi ito sa iba at kung maniniwala man po kayo o hindi dito, nasa inyo na po yon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mula sa umpisa hanggang dulo. At isa na namang kwento ang natapos natin, mga kaibigan. Talaga namang kaawa-awa ang naging sitwasyon ng mag-ama lalo na si Ricardo. Ang ganyan sakripisyo na kahit ay hirap na siya, ayaw pa rin yan mapunta sa kanyang anak ng pagiging aswang. Hanga rin ako sa katapatan taglay ni Sir Ramil. Hindi na iniwan ang kanyang amo hanggang sa huling hininga nito. Noong muna iisipin mong isa rin sa aswang dahil sa kanyang pagkain, pero ang katunayan ginagawa niya lang pala yun para sa kanyang amo. Para hindi ito maisip na kakaiba siya o kinatatakutan niya. Kayo po ba? Anong naramdaman niyo sa kwentong ito? Huwag kakalimutan mag-iwan ng komento at abanaan ng susunod naming kwento tuwing alas 8 ng umaga. Magandang araw sa inyong lahat.